Eto, lalo na po yung mga kababayan natin sa Amerika, dapat malaman ninyo ito at mapaghandaan ninyo. Aba ay magpapatuloy po yung deportation policy, immigration policy ni President Donald Trump sa lahat ng mga dayuhan dyan sa Amerika na kanyang pinapaalis. Okay, alam niyo kung bakit? Kasi si US President Donald Trump ay nakakuha ng suporta mula po sa US Supreme Court at na suporta na pinapayagang ituloy ang pagpapadeport sa mga migrante dyan po sa Estados Unidos. Kaya ko ito binabalita kasi alam ko milyon ang Pilipino sa Amerika at milyon din ang mga kamag-anak ng mga Pilipino dyan sa iba-ibang lugar, hindi lang dito sa Pilipinas, para alam ninyo na may ganyan pong nakuhang suporta si President Trump para ho sa kanyang policy. Nakakabahala ito dahil hindi lang ang mga Pilipino ang pwedeng tamaan dito, maapektuhan, pati yung iba-ibang lahi na dating ginagawa na, pero ngayon, meron pang suporta ang Korte ng Amerika, kaya magpapatuloy yan. Controversial talaga. At huwag naman sanang maraming Pilipinong madamay kasi alam po ninyo, number 1 ang mga Pilipino sa Estados Unidos sa buong mundo na merong pinakamalaking remittance, pinakamalaking perang ipinapadala dito sa Pilipinas na malaking tulong sa ekonomiya ng ating bansa at sa mga Pilipino na kailang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya pag nabawasan yun dahil madideport yung iba, may masama pong hindi magandang magiging epekto nun. So, para lang ho sa inyong kaalaman, maging maingat lang po kayo. Kung kumpleto naman ang dokumento nyo, kayo legal ng Pilipino dyan, legal ng American citizen, alang problema. Pero yung mga nag-a-apply pa lang, or wala talaga, TNT pa nga yung iba, delikado. Ingat na lang po kayo. Yan po ang development tungkol sa immigration policy, deportation na ginagawa ay sinuportahan pa ng Korte ng Estados Unidos. Mabigat yan. Sunod na ating balita, Department of Justice at Philippine National Police meron na pong arrangement, ugnayan, merong ugnayan para ho sa malalimang investigasyon dito po sa mga missing sabongeros. Nagkaroon po ng major development dahil po yung palang dating security na merong alam doon ho sa security ng mga pinagsasagawa ng sabong ng mga panahong yon, ang nagsabi na yun pong mga missing na yan ay ibinaon daw po dyan sa may Taal Lake, paanan ng Taal Volcano. At dahil dyan, tinuturo nilang matibay na impormasyon yung binabanggit ng testigo na ngayon ay binabantayan for security reason. Ngayon, sino ang maaaring managot dito? Mabigat po ito. Nangyari po ito noong 2021. 1 year before yung 2022 presidential election. In other words, sa ilalim ng Duterte administration, nangyari po itong issue ng pagkawala ng mga sabongero. Alam nyo, noong nakaraang gobyerno, parang naging legal yung e-sabong at saka pogo. Di ba yun po yung puro sugal eh. E-sabong at pogo operation na parehong controversial. Sa isabong ay parang kahit saan, napakarami ng sabong sa Pilipinas naging legal. Pero parang syndicated naman. Kaya ay nga po, yung 34 na sabongero ay nawala. Until now, hindi alam kung nasaan. Ngayon nga, pinag-uusapan ay natukoy na ibinaon daw dyan sa Taal Lake. So, sinasabi ni Justice Secretary Remulla, may ugnayan ng DOJ, NBI at PNP para mas malalim pang investigasyon. Hindi po sinabi for security reason. Dahil kasi magkahugan niya ng operation, hindi sabihin ng detalye. Ang pag-amin lang ni Remulla ay yung magandang arrangement nila kung paano harapin ang kasong ito para mabigyan ng hustisya ang mga nawalang buhay at pamilya nito. Imagine, 34 na mga sabongero ang nawawala until now. May mga pamilya niyan. So ilang pamilya ang nasaktan, naghahanap ng katarungan dyan po sa nangyaring ito. Sana po mabigyan ng hustisya kung sino man ang maaaring may pananagutan dito.
matindi ho ang nangyayari. Okay? So, mga bagay po na kakaiba. Well, wala tayong magagawa. Alam nyo, baka isipin na naman po nung iba na, dahil nangyari ito sa Duterte administration, wala namang kinalaman si Pangulong Duterte, wala namang sinabing may kinalaman ng mga Duterte. Baka sabihin ito'y harassment na naman o pang politika na naman, hindi po. Ang paghahanap po ng hustisya at pagbibigay ng hustisya sa kahit sino, hindi po pinag-uusapan dyan ang harassment o political harassment o pamumulitika. Kasi importante na bibigyan ng hustisya ang mga naging biktima. At yan po ang obligasyon ng pamahalaan. Kahit na sino maging Pangulo, hindi lang si Pangulong Marcos. Kapag ang mga Pilipino ay biktima, dapat mabigyan ng hustisya kahit na anong sektor ito. At pag nagbibigay ng hustisya sa magitan ng malalimang investigasyon, hindi po yan political harassment. Hindi yan panggigipit sa mga posibleng sangkot o akusado. Kasi lagi na lang yan ang sinasabi. O harassment na naman yan kasi hindi sumusuporta sa gobyerno ang maaaring tamaan ito. Abe, bakit? Guilty ba kayo? Bakit kayo kagad ay umiiyak? Bakit kayo agad nagreklamo? Paano naman ho yung mga pamilya ng biktima? Lagi pong yan ang obligasyon ng gobyerno. Ipatupad ang batas para mabigyan ng hustisya ang lahat ng sektor. Kung sino man ang gumawa ng karahasan, pang-argabyado, paglabag sa karapatang pantao sa kahit na sino na individual, dapat protektado yan ng Estado. At yan ang ginagawa ng Philippine government at ng mga otoridad. Kaya kahit matagal na, dapat imbestigahan. Dahil ang hustisya ay lagi pong hinahanap ng kahit sinong nagiging biktima. Walang harassment yan. Kung sinasabi yung harassment, mas matindi ang harassment na ginawa doon sa mga biktima kasi mga hindi ka makita kung nasan sila. Dapat ang harassment o ang hustisya kasi pantay-pantay yan. Hindi pwedeng ang bibigyan ng hustisya lang ay yung bibigyan ng pagkakataon lang yung akusado. Paano yung biktima? Sa kahit anong kaso, dapat parehas mayroong pagbibigay ng katarungan sa kanila. Justice for victim, justice for suspect o akusado. Kaya nga mayroong korte. Hindi naman pwedeng hindi mag-iimbestiga dahil yan ay obligasyon. Constitutional duty ng ating pamahalaan, bigyan ng proteksyon ang mga Pilipino sa lahat ng oras at pagkakataon. Ngayon, yung mga maaaring tamaan sa investigasyon, na nagsasabi, puro naman harassment, puro naman pagkakaso, yun mo talaga eh. Mas mahirap kung walang kaso. Mas mahirap kung yung batas ilalagay sa kanilang mga kamay. Tukhang dito, tukhang doon. Ayaw nang mangyari yun. Kasi yun ay human rights violation. Rule of law ang pinapairal. Yan po ang policy ng Marcos administration. From day one naman, hindi naman bago yun. Okay? Please like and share, subscribe and follow.